Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana at himala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sabi nila, may mga bagay na itinakda na at hindi na mababago pa. Pero paano kung ang isang iglap ng katapangan, isang tibok ng puso na kumontra sa sinasabi ng agham, ay may kakayahang baguhin ang lahat? Opisyal nang idineklara, brain dead. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng St. Jude Medical Center. Mas malamig pa kaysa sa aircon na bumubuga sa bawat sulok. Para kay Hiraya Di Malanta, ang mga salitang yon ay kasing pamilyar ng amoy ng disinfectant at tunog ng gumigumit-git niyang mop sa sahig. Ito na naman siya, isang hindi nakikitang anino sa gitna ng drama ng buhay at kamatayan. Nakasuot ng asul na uniforme ng janitorial staff, ang kanyang mga kamay na dati sanay humawak ng scalpel ay ngayoy mahigpit ang kapit sa hawakan ng mop. Tahimik niyang pinupunasan ang sahig sa labas ng ICU. Bawat kuskos ay isang paraan para ibaon ang mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Sa loob ng salamin ng ICU, tanaw niya ang pamilya Zamora. Si Doña Esmeralda, ang matriarka, ay nakatayo ng tuwid na tuwid. Ang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ngunit ang higpit ng kanyang panga ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa tabi niya, ang nobya ng pasyente, si Isabel Consunji, na perpekto ang itsura kahit na namumugto ang mga mata, nakakapit sa braso ng donya na para bang ito ang kanyang tagapagligtas, mayayaman, makapangyarihan, at ngayon, sawi. Si Hiraya ay hindi nakaramdam ng awa, hindi rin siya nakaramdam ng galit, manhid. Iyon ang salitang pinakamalapit sa kanyang nararamdaman. Sa loob ng 2 taon, ito ang naging kalasag niya. Ang pagiging manhid. Nakita niya ang paglabas ng mga doktor. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at formal. Narinig niya ang mga pabulong na salita. Organ donation. Final arrangements. Tapos na ang laban. Ang nag-iisang tagapagmana ng Zamora Empire, si Kael Zamora, ay isa na lamang katawan na pinananatiling humihinga ng makina. Biglang may kumirot sa puso ni Hiraya. Isang imahe ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Isang courtroom, ang tunog ng martilyo, at isang boses na malupit at walang awa. Hindi ka na muling gagamot. Ang iyong lisensya ay binabawi na. Napapikit siya ng mariin at mas diniinan ang pagkuskos sa sahig na para bang mabubura niya ang nakaraan kasama ng dumi. Ngunit ang tadhana ay tila mapaglaro. Biglang bumukas ang pinto ng ICU. Pinalabas ang pamilya upang bigyan ng huling sandali ang mga doktor na ihanda ang proseso. Sa pagbukas ng pinto, isang siwang ang nagbigay daan para masilip ni Hiraya ang monitor sa tabi ng kama ni Kael. Isang tuwid at walang buhay na linya. Isang mahinang, tuloy-tuloy na tunog ng pagkabigo. Ngunit sa isang iglap, may nakita si Hiraya. Isang bagay na napakaliit, napakabilis, na kung hindi mo tititigan, ay aakalain mong imahinasyon mo lang. Isang munting pagtalon, isang bahagyang pagbabago sa kuryente na hindi man lang nairehistro ng makina bilang isang tibok. Isinantabi ito ng mga nurse. Pagod na sila. Ang mga doktor ay nakatalikod na, abala sa pag-uusap. Pero para kay Hiraya, ang munting kislap na yon ay parang kidlat sa madilim na kalangitan. Naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang buong katawan. Huwag, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Janitor ka lang. Wala kang karapatan. Isang maling galaw mo lang at mawawalan ka na naman ng lahat. Pero may isang boses sa loob niya na mas malakas. Isang boses na matagal na niyang pinatahimik. Ang boses ng isang manggagamot. Ang boses na nanumpa na magliligtas ng buhay. Binitawan niya ang mop. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya.
Anong problema, miss? Tanong ng isang security guard. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya ng diretso patungo sa pinto ng ICU. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Hinarang siya ng head doctor, isang matandang lalaki na may pagkayamot sa mukha. Excuse me? Bawal dito ang hindi autorisadong personnel. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ngunit tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas ng loob sa kanyang katawan at tumingin ng diretso sa mata ng doktor. Doc, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Doc, nakita ko po. May signal po sa monitor. Kahit sandali lang. Tinaasan siya ng kilay ng doktor. Miss, ang pasyente ay brain dead. Final na yan. Machine artifact lang ang nakita mo. Hindi po. Paggiit ni Hiraya. Iba po yon. Alam ko po. Pakiusap. Ang pagkayamot ng doktor ay napalitan ng galit. Sino ka ba para sabihin yan? Isa ka lang hamak na janitor. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Hiraya, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa likod ng doktor, nakita niya ang mga nurse na naghahanda ng patayin ang ventilator. Wala ng oras. Pakiusap, Doc, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos magmakaawa na. 5 segundo lang po. Iyon lang po ang hinihingi ko. Nag-alinlangan ang doktor. May nakita siguro ito sa mga mata ni Hiraya. Isang apoy na hindi dapat naroon sa mga mata ng isang tagalinis. Isang desperasyon na nakakahawa. Sa labas, nagsimulang magreklamo si Doña Esmeralda. Anong nangyayari dyan? Sino yang babaeng yan? Sa ilalim ng pressure, bumigay ang doktor. Fine, 5 segundo. Sigaw niya. Pagkatapos nito, tumawag ka ng security. Palabasin yan. Hindi inaksaya ni Hiraya ang pagkakataon. Mabilis siyang pumasok sa silid. Ang amoy ng kamatayan ay mas matindi sa loob. Nilapitan niya si Kael. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito ng malapitan, maputla, payapa. Ngunit hindi walang buhay, hindi para sa kanya. Ang kanyang mga daliri, na may kalyo na sa paghawak ng mop, ay marahang dumapo sa leeg nito. Hinahanap ang carotid pulse. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dibdib nito. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa sandaling iyon. 1, 2, 3. Wala. Ang tanging maririnig ay ang buntong hininga ng doktor sa likod niya. 4. Sabi ko na sa'yo eh. At doon nangyari. Isang mababaw, halos hindi maririnig na paghinga. Isang bahagyang pag-angat ng dibdib. Pagkatapos, isang mahinang ubo. Kasabay nito, ang flatline sa monitor ay biglang nagkaroon ng maliit na alon at pagkatapos ay isa pa hanggang sa ito'y naging isang mabagal ngunit regular na ritmo. Beep! 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 Ang tunog ay nakabibingi. Ang katahimikan ay nabasag. Ang mga doktor at nurse ay natigilan. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa hindi paniniwala. Si Doña Esmeralda ay napasigaw sa labas, pero si Hiraya ay nakatingin lamang sa pasyente. Dahan-dahan, ang mga talukap ng mata ni Kael Zamora ay kumurap. Nagbukas ito. Ang kanyang mga mata ay malabo pa. Nalilito. Ngunit gumagalaw ito. Hinahanap ang isang bagay sa silid na puno ng kaguluhan. Nilagpasan ng kanyang tingin ang mga doktor na sumusugod sa kanya, ang mga nurse na nagkakagulo, at ang kanyang pamilya na sumisiksik sa pinto. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa kabilang dulo ng silid, sa isang sulok kung saan nakatayo ang isang babae sa kanyang maruming asul na uniforme. Nakahawak sa isang natumbang mop, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. At doon, ang mga mata ng tagapagmana at ng janitor ay nagtagpo. Kadiliman. Iyon ang unang bagay na naalala ni Kael. Isang malamig at walang katapusang kadiliman na humihila sa kanya pababa. Walang tunog. Walang pakiramdam. Isang kawalan. Inakala niyang iyon na ang katapusan.
Ngunit sa gitna ng kawalan, may nakita siyang isang sinag, isang maliit na liwanag na unti-unting lumalaki. At mula sa liwanag na yon, isang mukha ang nabuo. Mukha ng isang babae. Hindi niya ito kilala. Pero sa mga mata nito, may nakita siyang determinasyon at pag-asa. Ang mukha na yun ang naging angkla niya. Habang hinihila siya ng kadiliman, ang mukha na yon ang nagsasabi sa kanyang lumaban. Sa gitna ng kadiliman, nakakita ako ng isang liwanag. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isang tinig sa kanyang isipan, ang kanyang mukha. Bakit nakaramdam ako ng kapayapaan nang makita ko siya? Ang unang tunog na pumasok sa kanyang kamalayan ay ang pamilyar na beep, beep, beep ng isang makina. Pagkatapos ay mga boses, malabo at nagkakagulo. Dahan-dahan, sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng silid ay napakasilaw. "He's awake! Tumawag kayo ng doktor." "Kael? Anak? Naririnig mo ba ako?" Nakita niya ang mukha ng kanyang ina, si Doña Esmeralda. Puno ng luha ngunit naroon pa rin ang awtoridad. Sa tabi nito, ang kanyang nobya, si Isabel, na umiiyak habang mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang lahat ay naroon. Ang pamilya, ang mga doktor, ang mga nurse. Ngunit may kulang. Hinahanap ng kanyang mga mata ang mukha mula sa kanyang panaginip. Ang babaeng may malungkot, ngunit matapang na mga mata. Nasaan siya? Tubig. Hirap niyang sabi. Ang kanyang lalamunan ay parang pinupunit. Mabilis siyang inabutan ng tubig. Habang umiinom, patuloy siyang lumingalinga. Ang kanyang isip ay nag-uugnay na ng mga piraso. Ang ospital, ang aksidente, at ang huling sandali bago siya mawalan ng malay, wala. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ng babaeng iyon. Nasaan? Nasaan yung babae? Tanong niya. Ang kanyang boses ay paos pa rin. Nagkatinginan ng kanyang ina at si Isabel. "Anong babae, anak?" Tanong ni Doña Esmeralda. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Nandito lang kami. Hindi ka namin iniwan." "Hindi." Umiling si Kael. "May isa pa. Nakita ko siya. Bago ako magising." Sa labas ng silid, sa may pasilyo, narinig ni Doña Esmeralda ang mahinang usapan ng mga nurse. Grabe, di ba? Kung hindi dahil sa janitor na yon. Kumunot ang noo ng Donya. Lumabas siya ng silid at nakita niya si Hiraya na nakatayo sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili, nanginginig pa rin sa mga nangyari. Nakita ng Donya ang paghanga sa mga mata ng staff ng ospital na nakatingin sa hamak na tagalinis. Isang bagay ang kumulo sa loob niya, inis at hiya. Hindi niya matanggap na ang buhay ng isang Zamora ay nailigtas ng isang taong ganito kababa. Nilapitan niya si Hiraya. Ang kanyang tindig ay malamig at matigas. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang Hermes bag at iniabot ito. "Ito," sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. "Pasasalamat ng pamilya Zamora." Tinitigan ni Hiraya ang sobre. "Pera, iyon lang ba ang katumbas ng isang buhay?" "Hindi ko po kailangan yan," mahinang sagot ni Hiraya. "Hindi yan tanong kung kailangan mo o hindi," maring sabi ni Doña Esmeralda. "Ito ang kabayaran sa ginawa mo. Tanggapin mo. At pagkatapos nito, ang utang na loob namin sa'yo ay bayad na. Makakaalis ka na." Nakita ni Hiraya ang tingin ng Donya. Hindi ito pasasalamat. Ito ay isang utos, isang paraan para burahin siya sa eksena. Isang paraan para sabihing, hindi ka kabilang dito. Bago pa man makasagot si Hiraya, lumabas si Isabel. Ngumiti ito sa kanya, isang ngangiting hindi umabot sa mga mata. "Salamat sa ginawa mo," sabi nito. Ngunit nang sandaling tumalikod ang Donya, bumulong ito sa paraang si Hiraya lang ang makakarinig. "Pero huwag mong isipin na may magbabago. Basura ka pa rin." Ang mga salita ay tumama kay Hiraya na parang sampal. Napayuko na lang siya,
Hinayaang ipasok ng isang alalay ng Donya ang sobre sa bulsa ng kanyang uniforme. Sa loob ng silid, si Kael ay hindi mapakali. Inilapag ng nurse ang kanyang pagkain, ngunit hindi niya ito ginalaw. Kael, kumain ka na. Kailangan mong lumakas, sabi ni Isabel, na bumalik na sa tabi niya at bumalik na rin sa pagiging maamo. Hindi ako kakain. Matigas na sabi ni Kael, hanggat hindi ko nakikita yung babae. Yung nagligtas sa akin. Gusto ko siyang makausap. Pumasok si Doña Esmeralda. Narinig ang sinabi ng anak. Ang kanyang pasensya ay paubos na. Kael, itigil mo na yan, sabi niya. Nananaginip ka lang siguro dahil sa mga gamot. Ang mga doktor ang nagligtas sa'yo. Hindi, Mami. Sigurado ako. Pag-iit ni Kael, sinusubukang bumangon. Naramdaman ko, siya yon. Patawagin niyo siya. Ang pagpupumilit ni Kael ang nagtulak kay Doña Esmeralda sa kanyang hangganan. Paano niya ipapaliwanag sa alta sosyedad na ang tagapagmana niya ay parang asong sunod-sunuran sa isang janitor? Ang kahihiyan ay hindi niya kakayanin. Lumapit siya sa kanyang anak. Ang kanyang muka ay naging isang malamig na maskara. Isang janitor, Kael. Isa siyang hamak na janitor. Marahil ay nagkataon lang ang lahat. Hindi ako naniniwala, sagot ni Kael. Nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Gusto ko siyang makita. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tinitigan ni Doña Esmeralda ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Sa wakas, nagsalita siya. Ang bawat salita ay mabagal, sinadya at puno ng pagbabanta. Kalimutan mo na siya, Kael. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong sa susunod na paggising mo, wala na siyang trabahong babalikan pa. Kahit saan. Ang sobre sa loob ng kanyang bulsa ay parang isang pirasong yelo na pumapaso sa kanyang balat. Malamig, mabigat. Iyon ang presyo ng kanyang paglaho. Pagkarating sa kanyang maliit na apartment sa Baryo Silangan, agad niyang inilabas ang laman nito. Isang tseke. Ang mga numero na nakasulat doon ay sapat na para bumili ng 10 apartment na tulad ng sa kanya. Ano yan? Napalingon si Hiraya sa kanyang kaibigan at kasama sa bahay, si Ligaya Sandoval, nakadarating lang mula sa trabaho nito sa isang karinderya. Si Gaya, sa kanyang masayahin at walang preno na bibig, ang tanging pamilya ni Hiraya dito sa Maynila. Bayad pinsala. Mapait na sagot ni Hiraya habang inilalagay ang iilang damit sa isang lumang bag. Anong bayad pinsala? At bakit ka nag-iimpake? Kunot noong tanong ni Gaya. Ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang himala, ang paggising ni Kael, at ang malamig na pagtataboy sa kanya ng Donya. Hindi niya isinama ang bulong ni Isabel. Sapat na ang sakit na dala ng pagbabanta ng matriarka. Walang hiya sila. Halos pasigaw na, sabi ni Gaya. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. Matapos mong iligtas ang buhay ng anak niya, itataboy ka lang na parang aso? At ano to? Pampatahimik? Pambili ng dangal mo? Gaya, wala akong dangal na natitira. Mahinang sabi ni Hiraya. Ang mga salita ay puno ng pagod at wala rin akong laban sa kanila. Isang salita lang ng Donya na, yan baka kahit sa karinderya mo hindi na ako makapaghugas ng pinggan. Kaya tatakbo ka na lang? Ito ang tama, Gaya, sabi ni Hiraya. Isinasara ang kanyang bag. Babalik na lang ako sa probinsya. Doon, tahimik. Doon, walang nakakakilala sa akin. Ngunit kinabukasan, habang tinatapos ni Hiraya ang kanyang clearance sa St. Jude, isang pakiramdam ng bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Habang isinasauli niya ang kanyang uniforme at inaayos ang kanyang resignation paper sa janitorial office, naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot, ang pakiramdam ng pagsuko. Hira! Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na mahina, ngunit pamilyar.
Nilingon niya. At doon, sa may pintuan ng opisina, nakatayo si Kael Zamora. Nakasuot pa rin siya ng hospital gown, nakasandal sa isang IV stand na may gulong at ang kanyang mukha ay maputla ngunit puno ng determinasyon. Sir Kael? Gulat na tanong ni Hiraya. Nagtinginan ng ibang mga janitor, nagbubulungan. Anong ginagawa niyo dito? Bawal po kayo lumabas ng silid niyo. Hindi siya pinansin ni Kael. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila isang pakikibaka. Aalis ka? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bag na dala ni Hiraya at sa papel na hawak nito. Kailangan ko po, sagot ni Hiraya. Umiiwas ng tingin. Natanggap ko na po ang bayad ninyo. Salamat po. Hindi yun bayad, mariing sabi ni Kael. Hindi mababayaran ng pera ang buhay ko. Kael, ano ang kabaliwan to? Ang matigas na boses ni Doña Esmeralda ay pumuno sa maliit na opisina. Kasunod niya si Isabel, ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Mami, bumalik na kayo sa kwarto, sabi ni Kael. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Hiraya. Hindi ako babalik hanggat hindi ka sumasama sa akin, sabi ng Donya. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Hiraya na parang mga punyal. At ikaw, turo niya kay Hiraya, hindi ka pa ba umaalis? Dito na nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ni Hiraya. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala na mangyayari. Humarap si Kael sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang apoy sa mga mata nito. Tumigil na kayo, Mami, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Hindi niyo ba naiintindihan? Yung taong minamaliit niyo, yung tinataboy niyo, siya ang dahilan kung bakit ako nakatayo dito ngayon. Kael, apektado ka pa ng gamot. Hindi ako apektado ng gamot. Tumaas ang boses ni Kael at sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang isang Zamora na sumusuway sa matriarka. Hindi siya basura, Mami. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Ang mga salita ay umumaling-aungaw sa buong pasilyo. Ang mga nurse at staff na dumadaan ay napatigil. Si Doña Esmeralda ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Binalingan ni Kael si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay lumambot. Huwag kang umalis, Hira. Pakiusap. May iaalok ako sa'yo. Hindi bilang pasasalamat, kundi bilang isang trabaho. Maging private caregiver ko. Doblehin, triplehin natin ang sweldo mo dito. Kahit magkano. Basta't huwag ka lang umalis. Ang lahat ay nakatingin kay Hiraya. Ang mundo niya ay biglang tumigil. Ang pagbabanta ng Donya sa isang panig, ang pakiusap ni Kael sa kabila. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Hiraya ang nagbago. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit may isang bagong damdamin na pumalit. Responsibilidad. Ang instinct ng isang manggagamot. Hindi pa tapos ang trabaho niya. Ang lalaking ito, na himalang bumalik mula sa kamatayan, ay nangangailangan pa rin ng tulong niya. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang tsekeng ibinigay ng Donya. Hindi niya ito tiningnan. Sa halip, tinitigan niya ng diretso si Doña Esmeralda, ang babaeng humamak sa kanya. At pagkatapos, sa harap ng lahat, pinunit niya ang tseke sa gitna. Tinatanggap ko po ang alok ninyo, Sir Kael, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pagkatapos ay lumingon siya sa nanlilisik na mga mata ng Donya. Pero hindi dahil sa pera, kundi dahil responsibilidad kong siguraduhin na ang buhay na aking iniligtas ay hindi na muling mapapahamak. Isang nakakabinging katahimikan. Si Kael ay ngumiti sa unang pagkakataon. Si Doña Esmeralda ay walang masabi, napahiya sa harap ng maraming tao. Umalis itong nagdadabog, kasunod ang isang tahimik ngunit galit na si Isabel. Habang naglalakad si Hiraya, kasama si Kael pabalik sa silid nito, dumaan sila kay Isabel sa pasilyo. Ngumiti ito sa kanya,
Isang ngiting kasing tamis ng lason. Congratulations, bulong nito. Sapat lang para marinig ni Hiraya. Enjoy it, dahil sisiguraduhin kong gagawin kong impyerno ang bawat araw mo sa pamamahay namin. Ang Casa Esmeralda ay hindi isang bahay. Ito ay isang monumento ng kayamanan, kapangyarihan, at ng malamig na karangyaan. Habang pinapasok ni Hiraya ang dambuhalang gate, pakiramdam niya ay nilalamon siya ng buo. Ang mga pader ay napakataas. Ang hardin ay perpektong-perpekto na parang hindi totoo. At ang mansyon mismo ay kumikinang sa ilalim ng araw na parang isang hiyas, isang esmeralda, gaya ng pangalan ng may-ari nito. Ang unang araw niya ay isang pagsubok ng katatagan. Ang mga kasambahay ay tumitingin sa kanya na may halong pagtataka at pangmamaliit. Siya ang janitor, ang babaeng pinag-uusapan sa buong ospital. Siguraduhin mong malinis ang bawat pupuntahan mo. Malamig na utos ni Doña Esmeralda habang tinitingnan si Hiraya mula ulo hanggang paa. Ayoko ng dumi sa pamamahay ko. Isang hapon, habang nagpupuna si Hiraya ng isang pasilyo na makintab na, tinawag siya ng Donya. Ano yan? Turo nito sa sahig. Bakit may mga bakas pa rin? Tiningnan ni Hiraya ang sahig. Wala siyang makitang kahit anong dumi. Wala naman po, ma'am. Sagot niya ng magalang. Bulag ka ba? Tumaas ang boses ng Donya. Hindi mo ba nakikita? Ang mga bakas ng kahirapan. Punasan mo ulit. At siguraduhin mong sa susunod, mag-iiwan ka ng tsinelas sa pinto bago ka pumasok sa bawat silid. Napakagatlabi na lang si Hiraya at muling lumuhod para punasan ang sahig na malinis na. Ang bawat kuskos ay isang paalala kung saan siya lulugar sa bahay na yon. Ngunit sa gitna ng malamig na pakikitungo, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng init. Si Kael. Mabilis ang paggaling nito. Sa tulong ni Hiraya na maingat na sinusubaybayan ang kanyang gamot, pagkain at therapy, unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. At habang lumalakas ang kanyang katawan, lumalalim naman ang kanilang ugnayan. Isang gabi, nakita ni Hiraya si Kael na nakaupo sa harap ng isang grand piano sa sala. Hindi ko na maalala kung paano. Malungkot na sabi ni Kael, habang tinitipa ang isang nota. Isa ito sa mga bagay na nawala pagkatapos ng aksidente. Lumapit si Hiraya. Subukan niyo po. Sabi niya, umiling si Kael. Ayoko, nakakainis. Tumingin siya kay Hiraya. Ikaw, marunong ka? Konting-konti lang po, nahihiyang sagot ni Hiraya. Itinuro niya ang isang simpleng lullaby na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Turuan mo ako, pakiusap ni Kael. Naupo si Hiraya sa tabi niya. Ang espasyo sa pagitan nila ay halos wala na. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa mga tipa at ginaya naman ni Kael. Nang magkamali si Kael, marahang inayos ni Hiraya ang posisyon ng kamay nito. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, isang kuryente ang dumaloy sa kanilang dalawa. Pareho silang natigilan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga at ang mahinang tunog ng piano. Ang mga ganitong sandali ang naging kanlungan nila. Ngunit ang bawat sandali ng kaligayahan ay laging may kasunod na pagsubok. Isang hapunan, habang tinutulungan ni Hiraya si Kael na kumain, dumating si Isabel, nakasuot ng isang mamahaling puting bestida. Darling, I brought your favorite wine. Sabi nito, may dalang bote ng red wine. Habang nagsasalin siya sa kopita, sinasadya niyang natabig ang baso at ang lahat ng pulang alak ay tumapon sa puting uniforme ni Hiraya. Oh my God, I'm so sorry, sabi ni Isabel. Ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi maitago. Ang clumsy ko talaga. Tumayo si Kael. Ang mukha ay nagngingit-ngit sa galit. That was not an accident, Isabel. Of course it was. Bakit ko naman sasadyain? Maang-maangang sagot ni Isabel habang kumukuha ng tissue para tulungan si Hiraya, lalo lang ikinakalat ang mantsa.
Umalis ka na lang, malamig na sabi ni Kael. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Matapos magpalit ng damit, napadaan si Hiraya sa may library. Nakita niya si Isabel sa may veranda, may kausap sa telepono. Akala nito ay walang nakakarinig. Hindi, hindi pa niya pwedeng malaman. Mahinang sabi ni Isabel sa kausap. Kailangan nating mag-ingat. Tumahimik ito sandali, nakikinig sa kabilang linya. Oo, alam ko. Naging iritable ang boses nito. Palpak ang plano, gising na gising siya. Kaya kailangan nating baguhin ang diskarte. Basta't itago mo lang yang sasakyan. Walang pwedeng makakita niyan. Napatakip ng bibig si Hiraya. Plano? Anong plano? Ang dugo niya ay biglang nanlamig. Ang mga salitang yon ay hindi tugma sa imahe ng isang nag-aalalang nobya. Kinabukasan, habang nag-aayos si Hiraya sa garahe, naatasan siyang kunin ang ilang gamit mula sa isang lumang cabinet. Sa pinakasulok ng dambuhalang garahe, sa ilalim ng isang makapal na takip, may isang kotse, isang itim na sports car. Sirang-sira ang harapan. Ito ang kotse mula sa aksidente. Dahil sa kuryosidad at sa narinig niya kagabi, hindi niya napigilan ang sarili. Maingat niyang itinaas ang takip. Ang loob ng kotse ay puno ng mga basag na salamin. Ngunit isang bagay ang kuminang sa sahig sa may passenger seat. Kinuha niya ito. Isang piraso ng metal, isang sirang cufflink na may kakaibang disenyo, isang letrang R na may nakapalibot na ahas. Hindi ito kay Kael. Sigurado siya. Ang lahat ng gamit ni Kael ay may inisyal na case. Sino ang kasama ni Kael sa kotse? O sino ang naglagay nito doon? Hawak ang malamig na piraso ng metal, naramdaman ni Hiraya ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay hindi lang isang simpleng away ng pag-ibig at estado sa buhay. May mas malalim, mas madilim. At pakiramdam niya, siya ay nakatapak na sa simula nito. Para kay Kael Zamora, ang buhay bago ang aksidente ay parang isang pelikulang napanood niya pero hindi niya naramdaman. Ang mga business meetings, ang mga social events, ang pakikipag-date kay Isabel, lahat ay parte ng isang script na isinulat para sa kanya. Ginagampanan niya ang kanyang papel nang walang tanong. Pero ngayon, kasama si Hiraya, pakiramdam niya ay siya na mismo ang nagsusulat ng sarili niyang kwento. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nagawa niyang makalabas ng Casa Esmeralda. Ang dahilan, physical therapy. Pero ang totoo, iyon ay isang palusot. Isang palusot para makahinga at para makasama si Hiraya sa labas ng mga mapanuring mata ng kanyang ina. Saan po tayo pupunta, sir? Tanong ng driver na lingid sa kaalaman ng donya ay matapat kay Kael. Sa may baywalk lang, Manong. Sagot ni Kael at sinulyapan niya si Hiraya sa tabi niya. Gusto kong makakita ng dagat. Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa Manila Bay, naupo sila sa isang bench. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng alon at ang ingay ng mga taong nagdaraan ang maririnig. Alam mo ba, biglang nagsalita si Kael, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakain ng fishball na ganito. Napangiti si Hiraya habang pinapanood si Kael na isaw-sawang fishball sa matamis na sauce. Hindi po ba kayo kumakain nito? Bawal. Sabi ni Mami, madumi raw. Ngumiti si Kael. Pero masarap pala. Sa simpleng sandaling iyon, nakita ni Kael ang lahat. Ang tawa ni Hiraya na walang halong pagkukunwari. Ang paraan ng paghihip niya sa mainit na fishball. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata nang halos mabulunan si Kael. Sa babaeng ito, nakita niya ang totoong buhay, isang buhay na malayo sa sterile at kalkuladong mundo ng mga Zamora. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para kay Hiraya ay hindi isang biglaang bugso. Ito ay isang dahan-dahang pagkamulat. Ang bawat araw na kasama niya ito ay isang pagtuklas na ang babaeng nagligtas ng kanyang buhay ay siya ring nagliligtas ngayon sa kanyang kaluluwa. Ang kaligayahang yon
ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na harapin ang isang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Pag-uwi nila, naabutan niya si Isabel sa sala, abala, sa pagpili ng mga imbitasyon para sa kanilang kasal. Ang ganda ng mga papel, ang gintong sulat, lahat ay parang isang magandang kasinungalingan. "Isabel, can we talk?" Seryosong sabi ni Kyle. "Of course, darling," sagot nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin. "Maganda ba itong font? O masyadong luma?" "Hindi yan ang gusto kong pag-usapan," sabi ni Kyle. Umupo sa tapat niya. "Gusto kong pag-usapan tayo." Doon na napatingin sa kanya si Isabel. "Anong problema? Masaya ka ba?" Diretsong tanong ni Kyle. Natigilan si Isabel. "Anong klaseng tanong yan? Siyempre masaya ako. Ikakasal na tayo." "Hindi." Umiling si Kyle. "Hindi yun ang tinatanong ko. Mahal mo ba ako, Isabel? O mahal mo lang ang pagsasama ng pangalan ng pamilya natin?" Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Isabel. Isang perpektong pagganap. Paano mo nagagawang itanong yan kay El? After everything, inalagaan kita. Hindi ako umalis sa tabi mo. At ngayon, dahil lang sa isang hamak na tagapag-alaga, kukwestiyonin mo ang lahat? Naramdaman ni Kael ang isang kurot ng konsensya. Ngunit alam niya sa sarili niya na hindi lang yun dahil kay Hiraya. Ito ay dahil sa kanya. Hindi ito tungkol sa kanya, Isabel. Ito ay tungkol sa atin. We're living a lie. "Hindi ito kasinungalingan, Kael," sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay basag. "Ito ang buhay natin. Ang responsibilidad natin sa ating mga pamilya. Akala ko, naiintindihan mo yon." Walang nangyaring pag-uusap. Muli, nanalo ang drama ni Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon sapat para kumbinsihin si Kael. Ang desisyon niya ay buo na. Lingid sa kanyang kaalaman, habang siya ay nakikipagtalo kay Isabel, ang kanyang ina ay may sariling ginagawang hakbang. Sa kanyang pribadong pag-aaral, si Doña Esmeralda ay nakaharap sa isang lalaking nakasalamin at nakasuot ng itim na suit. "Nahanap mo na ba?" tanong ng Doña. "Opo, ma'am," sagot ng private investigator. Inilapag nito ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Lahat ng detalye tungkol sa nakaraan ni Hiraya de Malanta. Binuksan ito ng Doña. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento. At pagkatapos, isang malamig at mapanagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, hawak na niya ang sandata na wawasak, hindi lang sa reputasyon ni Hiraya, kundi pati na rin sa anumang pagtingin na mayroon ang kanyang anak para dito. Hiraya de Malanta. Medical Malpractice Case number 11234. Reklamo: pagpapabaya na nagresulta sa pagkamatay ng pasyente. Samantala, si Kael, na desididong tapusin na ang lahat ng pagkukunwari, ay pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang maliit na asul na kahon mula sa kanyang drawer. Sa loob nito ay isang simpleng silver na kwintas na may pendant na hugis araw. Isang simbolo, dahil para sa kanya, si Hiraya ang araw na nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Nakita niya si Hiraya sa hardin, dinidiligan ang mga paboritong rosas ng Donya. Ito na ang pagkakataon. "Hira," tawag niya. Ang kanyang puso ay kumakabog. Lumingon ito, at ang ngiti nito ay tila nagpaningning sa buong paligid. "May gusto sana akong sabihin sa'yo," sabi ni Kael, dahan-dahang lumalapit. "At ibigay." Inilahad niya ang kahon. Ang mga mata ni Hiraya ay nanlaki sa pagtataka. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, isang matigas na boses ang pumunit sa katahimikan ng gabi. "Kael." Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa may pintuan ng hardin. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa kanyang kamay, hawak niya ang brown envelope. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may banta. Huminto siya sa harap nilang dalawa
at walang awang ibinato ang envelope sa mesang nasa pagitan nila. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa malamig na galit. "Ibibigay mo ba ang buhay mo?" sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Sa isang mamamatay tao, Kael. Mamamatay tao. Ang salita ay lumabas sa bibig ni Doña Esmeralda na parang isang ahas, malamig, makamandag, at tiyak ang target. Para kay Hiraya, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang buong hardin na kanina lang ay puno ng pangako ay biglang naging napakaliit. Ang mga pader nito ay papalapit para durugin siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang maliit na asul na kahon na hawak ni Kael ay tila isang bagay mula sa ibang buhay. Isang alaala ng isang kaligayahang tumagal lang ng ilang segundo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkalito at inis. Kinuha niya ang sobre sa mesa at binuksan ito. Habang binabasa ni Kael ang mga dokumento, si Doña Esmeralda naman ang nagsalita. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, na para bang siya ay isang piskal na naglalatag ng ebidensya sa korte. Hiraya Di Malanta, dating medical intern sa San Lazaro General Hospital. Simula niya, tinitigan si Hiraya na parang isang insekto. Tinanggalan ng lisensya 2 taon na ang nakalilipas. Kaso, medical malpractice resulting in patient death. Ang bawat salita ay isang dagok sa dibdib ni Hiraya. Ito na. Ang bangunggot na matagal na niyang tinatakbuhan ay nahabol na siya. Ang pasyente, isang matandang lalaki na may pneumonia, ay namatay dahil sa maling dosage ng gamot na ibinigay mo. Patuloy ng Donya. Ang kanyang boses ay tumataas sa bawat salita. Inakusahan ka ng pamilya ng kapabayaan at napatunayan sa korte na ikaw nga ang may kasalanan. Sinungaling ka. Pumasok ka sa pamamahay ko. Nakuha mo ang tiwala ng anak ko. Pero ang totoo, isa kang takas na kriminal. Nabitawan ni Kael ang mga papel. Ang mga ito'y isa-isang nahulog sa damuhan na parang mga tuyong dahon. Tumingin siya kay Hiraya at sa mga mata nito, ang pagmamahal at paghangang nakita ni Hiraya kanina ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Pag-aalinlangan. Isang malalim at nakakasugat na pagdududa. "Hira," sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Ang pagtawag niya sa kanyang pangalan ay hindi na malambing. Ito'y puno ng sakit. Totoo ba ito? Ang tanong ay parang isang sampal. Gustong sumigaw ni Hiraya. Gusto niyang sabihing hindi. Ngunit paano? Ang mga pangunahing detalye ay totoo. Hindi ganyan. Nauutal niyang sabi. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Kael, totoo na may kaso, na may namatay. Pero hindi ko kasalanan. Frame up yun. May isang doktor na may mas mataas na posisyon. Siya ang nagkamali. Pero sa akin niya isinisi ang lahat. Walang naniwala sa akin dahil wala akong pera. Wala akong pangalan." Ang kanyang mga salita ay desperado, magulo. Ang kanyang paliwanag ay parang isang kwentong gawa-gawa lamang laban sa itim at puting katotohanan na nakasulat sa mga opisyal na dokumento. Tumingin siya kay Kael, nagmamakaawa. "Maniwala ka sa akin. Pakiusap, maniwala ka." Ngunit bago pa man makasagot si Kael, isang malambing na kamay ang dumapo sa balikat nito. Si Isabel. Hindi na malaya ni Hiraya ang pagdating nito. Nakatayo ito sa likod ni Kael. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng awa at pagkabigo. "Kael, tama na," mahinang sabi ni Isabel. Tumingin siya kay Hiraya. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng mapanlibak na awa. "Grabe ka. Naniwala kami sa'yo.
Pinapasok ka namin sa buhay namin. Akala namin isa kang anghel, pero isa ka palang ahas. Bumaling siya ulit kay Kael. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring sakit. Niloko niya tayong lahat, Kael. Ginamit niya ang kahinaan mo. Ginamit niya ang utang na loob mo para lang makapasok sa pamilya natin. Ang mga salita ni Isabel ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Para kay Kael, na lumaki sa isang mundo kung saan ang reputasyon at malinis na pangalan ng lahat, ang katotohanang inilihim ito ni Hiraya ay isang uri ng pagtataksil. Ang bigat ng ebidensya, ang panunumbat ng kanyang ina, at ang makamandag na bulong ni Isabel, lahat ay nagsama-sama para wasakin ang pundasyon ng tiwalang nagsisimula pa lang nilang buuin. Tumingin si Kael kay Hiraya sa huling pagkakataon. Wala na ang pagkalito sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang malamig at malayong tingin. Isang tingin na hindi na nakikilala si Hiraya. Dahan-dahan, isinara niya ang asul na kahon sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagklik nito ay parang tunog ng isang seldang isinasara. Pagkatapos, tumalikod siya. Ang simpleng aksyon na yon, ang pagtalikod, ang pinakamasakit sa lahat. Mas masakit pa sa lahat ng sigaw at akusasyon. Naramdaman ni Hiraya na gumuho ang kanyang mundo. Ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa pagiging isang anino ay siya na ngayong nagbabalik sa kanya sa kadiliman. Umalis ka na. Ang mga salita ay binitawan ni Kael nang hindi lumilingon, malamig, pinal. Bawat pantig ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Hiraya. Ang tunog ng pagsara ng dambuhalang gate ng Casa Esmeralda ay ang huling tunog na narinig ni Hiraya mula sa mundong yon. Pak, isang tunog ng katapusan. Naglakad siya palayo ng walang lingon likod. Ang kanyang mga paa ay mabibigat. Ang bawat hakbang ay isang pasakit. Hindi siya umiiyak. Pakiramdam niya'y naubos na ang lahat ng luha sa loob niya. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malawak at nakakabinging kawalan. Manhid. Muli, bumalik siya sa pagiging manhid. Nagsimulang umambon. Maliliit na patak na dahan-dahang dumadapo sa kanyang buhok at balikat. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya sa paglakad, walang patutunguhan. Ang ambon ay naging ulan. Malakas na buhos ng ulan na bumabalot sa buong syudad, ngunit wala siyang pakialam. Hinayaan niyang basain siya nito na para bang inaasam niyang anurin ng tubig ang lahat ng sakit, lahat ng alaala. Umalis ka na. Ang mga salita ni Kael ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, kasabay ng bawat patak ng ulan. Mas malamig pa sa ulan, mas matalas pa sa bubog. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na naglakad. Ang kanyang damit ay basang-basa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw, ngunit hindi niya ito alintana. Sa wakas, isang taksi ang huminto sa tapat niya. Naawa siguro ang driver sa kanyang itsura. Isang direksyon lang ang pumasok sa isip niya. Baryo Silangan, ang lugar kung saan siya nagsimula, ang lugar kung saan siya muling nagtatapos. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang apartment, ang unang bumungad sa kanya ay ang nag-aalalang mukha ni Ligaya. Hira, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Hindi siya sumagot. Dumiretso lang siya sa loob. Nag-iiwan ng mga bakas ng tubig sa sahig. Doon, sa gitna ng kanilang munting sala, tuluyan na siyang bumagsak. Lumuhod siya, at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng sirang dam. Niyakap siya agad ni Ligaya. Hira, anong ginawa nila sa'yo? Wala na, Gaya. Wala na. Humahagulgol na, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga salita ay halos hindi maintindihan. Lahat ay nawala. Sa bisig ng kanyang kaibigan, isinalaysay niya ang nangyari. Ang akusasyon, ang pagtalikod ni Kael, ang pagtataboy sa kanya.
Hindi mo kasalanan to. Mariing sabi ni Gaia. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit para sa mga taong nanakit sa kaibigan niya. Hindi mo kasalanan na naging biktima ka rin noon. Ang mga hayop na yon, wala silang puso. Pero hindi na yon naririnig ni Hiraya. Ang tanging naririnig niya ay ang hatol sa kanya. Isang mamamatay tao. Isang sinungaling. Kinagabihan, matapos siyang patulugin ni Gaia, nagising si Hiraya sa gitna ng gabi. Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at kumikirot. Bumangon siya. Kinuha niya ang isang maliit na baul sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga huling piraso ng kanyang dating buhay, ang kanyang mga lumang medical textbooks, ang kanyang stethoscope, ang kanyang mga notes mula sa medical school. Ang mga bagay na itinago niya, umaasang balang araw ay muli niyang magagamit. Mga simbolo ng isang pangarap. Dinala niya ang mga ito sa likod bahay, kung saan meron silang lumang lata na ginagamit na basurahan. Isa-isa, inilabas niya ang mga libro. Ang mga pahina ay amoy luma na. Ngunit para kay Hiraya, amoy pangarap ang mga iyon. Isang pangarap na ngayon ay kailangan na niyang patayin. Kumuha siya ng posporo at sa liwanag ng buwan, sinindihan niya ang isang pahina. Pinanood niyang kainin ng apoy ang mga salita, ang mga diagram, ang mga formula. Naging abo ang Gray's Anatomy. Naging abo ang Harrison's Principles of Internal Medicine. Sinunog niya ang lalahat. Sinunog niya ang kanyang nakaraan. Sinunog niya ang kanyang kinabukasan. Habang ang apoy ay dahan-dahang namamatay, isang bagay sa loob ni Hiraya ang namatay din. Ang pag-asa. Samantala, sa malamig at malawak na silid sa loob ng Casa Esmeralda, si Kael ay hindi makatulog. Nakatitig siya sa kisame. Ang mga eksena mula sa hardin ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ni Hiraya. Ang desperasyon sa kanyang boses. Frame up yun! Walang naniwala sa akin. Bumangon siya at binuksan ang drawer. Nandoon pa rin ang maliit na asul na kahon. Kinuha niya ito at tinitigan. Ang kwintas na dapat sana'y simbolo ng isang bagong simula. Bakit niya inilihim ito? Iyon ang tanong na bumabagabag sa kanya. Ngunit habang inaalala niya ang bawat araw na kasama si Hiraya, walang kahit anong bakas ng panloloko ang nakita niya. Ang kanyang pag-aalaga ay totoo. Ang kanyang mga ngiti ay totoo. Ang kislap sa kanyang mga mata kapag nag-uusap sila. Totoo ang lahat ng yon. At bigla, may naalala siya. Isang maliit na detalye na isinantabi niya. Ang sirang cufflink na natagpuan ni Hiraya sa kanyang kotse. Ang letrang R na may ahas. Sinong may-ari noon? At ang narinig ni Hiraya na usapan ni Isabel sa telepono. Palpak ang plano. Gising na gising siya. Ang mga piraso ng palaisipan ay hindi magkakatugma. Ang kwento ng kanyang ina at ni Isabel ay masyadong simple, masyadong malinis. Pero ang buhay, gaya ng natutunan niya sa bingit ng kamatayan, ay hindi kailanman simple. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang contacts hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang kaibigan mula sa law school na ngayon ay isa ng mahusay na abogado. Tiningnan niya ang pinto. Sinisiguradong walang nakikinig. Pagkatapos ay pinindot niya ang call button. "Miguel, Kael to," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit desidido. "I need you to investigate something for me. Something about my accident." "Kailangan kong umalis ng ilang araw, Mami." Sinabi ito ni Kael habang nag-aalmusal, 2 araw matapos ang gabing iyon sa hardin. Ang kanyang boses ay kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Saan ka pupunta?" tanong ni Doña Esmeralda, halatang nasiyahan sa pagbabago ng anak. "Sa rest house sa Batangas," sagot ni Kael. "Kailangan kong mag-isip tungkol sa kasal.
tungkol sa lahat. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng Donya. Magandang ideya yan, anak. Magpahinga ka. At pagbalik mo, inaasahan kong tapos na ang lahat ng kalokohang ito. Ngunit hindi sa Batangas ang tungo ni Kael. Pag-alis ng kotse sa mansyon, ibang direksyon ang tinahak nito. Ang kanyang destinasyon, isang maliit na law office sa Makati na pag-aari ng kaibigan niyang si Miguel Migs Reyes. So linawin natin, sabi ni Migs matapos pakinggan ang buong kwento ni Kael. Nakaupo ito sa likod ng kanyang lamesa, ang mga daliri ay magkasalikop. Pinaghihinalaan mo ang fiancé mo na may kinalaman sa aksidente mo base sa isang sirang cufflink at isang narinig na usapan sa telepono ng ex-caregiver mo? Hindi lang yon, giit ni Kael. Inilapag ang sirang cufflink sa lamesa. May pakiramdam ako, Migs. Isang pakiramdam na may mali. Masyadong malinis ang lahat. Pinulot ni Migs ang cufflink at sinuri ito. R na may ahas. Kakaiba. Mukhang mamahalin. Pabayaan mo akong gumawa ng ilang tawag. Habang naghihintay si Kael, isang palusot ang ginawa niya para makuha ang isang bagay na mas importante. Tumawag siya sa security head ng Zamora Corp. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng CCTV footage mula sa building natin sa Ayala noong araw ng aksidente ko. 1 linggo bago at 1 linggo pagkatapos. Confidential ito. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Migs. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ricardo Reyes, isang real estate mogul, mahigpit ninyong kalaban sa isang malaking land deal sa Laguna. At ayon sa source ko, madalas siyang makita na kasama ang fiancé mo, si Isabel Consunji, sa mga pribadong lunch meeting. Tumayo si Kael, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Iyon na nga. Ngunit ang pinakamalaking ebidensya ay dumating kasama ng hard drive na naglalaman ng mga CCTV footage. Sa opisina ni Migs, pinanood nila ang mga oras ng recording at doon nila nakita. Sa parking lot, 1 araw bago ang aksidente, ang kotse ni Kael at sa tabi nito, 2 tao. Ang isa ay ang dati nilang pamilyadong driver, si Mang Ben, at ang kausap nito, isang lalaking nakatalikod, ngunit ang suot nitong mamahaling relo at ang singsing sa daliri ay pamilyar kay Kael. Ito ang kanang kamay ni Ricardo Reyes. May iniabot itong isang makapal na sobre kay Mang Ben bago sila naghiwalay. Kailangan nating mahanap si Mang Ben, mariing sabi ni Kael. Hindi naging madali, ngunit natunto nila ang dating driver sa isang maliit na barong-barong sa Tondo. Matapos ang aksidente, bigla itong sinisante ng kanyang ina sa hindi malamang dahilan at binigyan ng malaking separation pay. Natagpuan nila si Mang Ben na nag-iinom sa isang maliit na tindahan. Sa una, ayaw nitong magsalita. Ngunit nang ilapag ni Kael ang isang litrato ng pamilya nito at isang bagong sobre na mas makapal pa kaysa sa dati, kasama ang pangako ng proteksyon mula kay Migs, unti-unti itong bumigay. Patawarin niyo po ako, Sir Kael. Humahagulgol na, sabi ni Mang Ben. Wala po akong intensyong patayin kayo. Yun po ang utos sa akin. Utos? Kaninong utos? Tanong ni Kael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Kay Ma'am Isabel po, sagot ng matanda. Sinabihan niya po ako na sirain ang preno ng kotse niyo. Hindi po para tuluyan kayong mawala. Ang sabi niya, sapat lang para magkaroon ng malubhang aksidente. Para po habang buhay na kayong aalagaan niya, para makontrol niya po kayo at ang yaman ninyo. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Kael ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang katotohanan ay isang sampal na mas malakas pa sa impact ng kanyang aksidente. Si Isabel, ang babaeng umiyak sa kanyang tabi, ang babaeng nagpanggap na nag-aalala. Ang lahat ay isang kasinungalingan, isang masalimuot at demonyong plano. Naintindihan na niya ngayon. Kaya pala gising na gising si Isabel sa telepono. Palpak ang plano. Gising na gising siya.
Hindi siya dapat gumaling. Dapat ay naging isa siyang gulay, isang buhay na tropeo na pag-aari ni Isabel. Isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Hiraya. Siya ang sumira sa perpektong plano ni Isabel at siya rin ang pinarusahan para dito. Pinarusahan niya, pinaniwalaan niya ang mga sinungaling at itinaboy ang nag-iisang taong nagsabi sa kanya ng totoo. Isang nakakapasong hiya at pagsisisi ang bumalot sa kanyang puso. Nang gabing iyon, pauwi sa Maynila. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Nag-check-in siya sa isang hotel. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Pero bago ang lahat, may isang bagay siyang kailangang gawin. Isang sugat na kailangan niyang subukang gamutin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Hiraya na nakuha niya mula sa mga record ng ospital. Nagring ito ng isang beses. 2 beses. Akala niya'y hindi na nito sasagutin. Hello? Isang boses na mahina at pagod ang sumagot. Ang boses ni Hiraya. Napapikit si Kael. Pinipigilan ang sariling emosyon. Tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Hira, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Kailangan kita. Sa pangalawang pagkakataon, tumapak si Hiraya Di Malanta sa marmol na sahig ng Casa Esmeralda. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Hindi na siya ang babaeng nakayuko na may hawak na mop at puno ng takot. Ang takot ay naroon pa rin, isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, may kasama na itong determinasyon. Naghihintay sa kanya sa may pinto si Kael. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at isang uri ng lambing na matagal nang inaasam ni Hiraya. Walang salitang namagitan sa kanila. Isang tango lang mula kay Kael at isang marahang paghawak sa kanyang braso ang nagsilbing mensahe. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Ito na ang pinanghahawakan niya habang papasok sila sa sala. At doon, nakaupo sa kanilang mga trono na gawa sa mamahaling tela ay sina Doña Esmeralda at Isabel. Parehong nakataas ang kilay, nagtataka kung bakit ang janitor ay muling tumapak sa kanilang pamamahay. Kael, ano ang ibig sabihin nito? Agad na tanong ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay may yelo. Bakit nandito na naman ang babaeng yan? Ngumiti si Isabel, isang ngiting mapanlait. Baka naman namimiss na niya ang paglilinis ng sahig natin, tita. Hindi sila pinansin ni Kael. Dumiretso siya sa malaking flat-screen TV sa dingding at may ikinabit na USB drive. Pinatawag ko kayong lahat dahil may kailangan tayong pag-usapan, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Isang bagay na dapat noon ko pa nalaman. Humarap siya sa kanila. Tungkol sa aksidente ko. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay bahagyang naglaho. Si Doña Esmeralda ay kumunot ang noo. Tapos na yun, Kael. Huwag na nating halongkatin pa. Hindi pa tapos, Mami, mariing sabi ni Kael. Dahil ang aksidenteng yon ay hindi isang aksidente. Isang nakakabinging katahimikan. Ano ang pinagsasabi mo? Si Isabel ang unang nagsalita. Tumatawa ng pilit. Darling, baka naman pagod ka lang. Jet-lagged mula sa biyahe mo sa Batangas? Huwag mo akong tawaging darling. Malamig na sagot ni Kael. Itinuro niya ang screen. Kilala niyo ba si Mang Ben? Ang dati nating driver? Biglang namutla si Isabel. Sinungaling ka! Sigaw ni Isabel tumatayo. Ginayuma ka na ba ng babaeng yan, Kael? Anong pinakain niya sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng paninira niya sa pamilya natin, siya pa rin ang pinaniniwalaan mo? Hindi siya ang naninira dito, Isabel. Ikaw, sabi ni Kael. At sa isang pindot ng remote, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang nanginginig na mukha ni Mang Ben ang lumitaw sa screen. Ang kanyang boses na na-record ng malinaw
ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ikinuwento niya ang lahat, ang utos ni Isabel, ang perang ibinayad sa kanya, ang planong gawing inutil si Kael para habang buhay itong makontrol. Mula sa kinauupuan ni Hiraya, kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Ang pagkukunwaring tapang ay naging purong takot. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Hindi totoo yan, Doyan. Bayad yan, sinungaling ang matandang yan. Desperadong sigaw ni Isabel. Ngunit walang naniwala sa kanya. Lalo na si Doña Esmeralda, na ngayon ay nakatitig sa babaeng akala niya'y perpektong manugang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang katotohanan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay ang mismong nagtangkang sumira sa buhay ng kanyang nag-iisang anak. At ang cufflink na ito? Tanong ni Kael. Inilalabas ang sirang cufflink na may letrang R. Pag-aari ni Ricardo Reyes. Ang kalaban natin sa negosyo na palihim mong kinakatagpo. Ano ang kapalit ng pag-upo mo bilang reyna ng Zamora Empire, Isabel? Isang parte ng kumpanya. Doon na tuluyang bumagsak si Isabel. Ang lahat ng kasinungalingan ay bumalik para sakalin siya. Ginawa ko yun para sa atin, Kael. Humagulgol siya. Ang kanyang makeup ay nagsisimula ng masira dahil sa kanyang mga luha. Para sa pamilya natin, para mapasa atin na ang lahat. Oo, nagkamali ako ng desisyon, pero ginawa ko yun dahil mahal kita. Pagmamahal? Umiling si Kael. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Hindi pagmamahal ang tawag dyan, kasakiman. At halos ikamatay ko ang kasakiman mo. Tumingin si Hiraya kay Doña Esmeralda. Ang matigas na mukha ng matriarka ay nagliliyab, hindi sa galit kay Hiraya, kundi sa galit sa sarili. Nakita ni Hiraya ang pagsisisi sa mga mata nito, ang pagsisisi na hinusgahan nito, ang maling tao. Ang babaeng minatamata nito bilang isang janitor ay ang nagligtas sa kanyang anak. Habang ang babaeng itinuring nitong isang prinsesa ay ang demonyong muntik nang pumatay dito. Biglang, isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasag sa tensyon. Nagkatinginan ang lahat. Isang kasambahay ang nagmamadaling nagbukas ng pinto. Pumasok ang 2 pulis. Magandang gabi po, sabi ng isang opisyal. Nandito kami para kay Miss Isabel Consunji. Mayroon po kaming warrant of arrest para sa kanya para sa kasong attempted murder. Natigilan si Isabel. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa purong galit. Naiintindihan na niya. Plinano ni Kael ang lahat ng ito. Habang sinusukbitan siya ng posas, hindi niya inalis ang tingin niya kay Hiraya at Kael na ngayon ay magkatabi ng nakatayo. Bago siya tuluyang ilabas ng pinto, huminto siya at lumingon. Isang malamig at makamandag na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi pa tayo tapos, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagbabanta. Ang katahimikan na bumalot sa Casa Esmeralda matapos ang pag-alis ng mga pulis at ni Isabel ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Doña Esmeralda ay nanatiling nakaupo, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkagulat at pagsisisi. Tumingin si Kael kay Hiraya at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng salitang hindi niya masabi. Patawad, salamat, mahal kita. Kinabukasan, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng maliit na apartment sa Baryo Silangan. Bumaba mula rito si Doña Esmeralda, hindi na nakasuot ng kanyang mga kumikinang na alahas, kundi isang simpleng bestida. Siya mismo ang kumatok sa pinto. Si Hiraya ang nagbukas. Sa likod niya ay si Ligaya na handang maging asong tagabantay. Ma'am, magalang na bati ni Hiraya. Hindi agad nakapagsalita ang Donya. Tiningnan niya ang loob ng apartment. Simple, malinis, ngunit masikip, malayo sa kanyang palasyo. Dito, sa mundo ni Hiraya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Mahinang sabi ng matriarka, iniiwasan ang tingin ni Hiraya.
Walang salita ang sapat para sabihin kung gaano ko pinagsisisihan ang lahat. Tumingin siya ng diretso kay Hiraya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang luha sa mga mata ng matigas na babae. Hinamak kita, inalipusta, hinusgahan, pero sa huli, ikaw ang nagligtas sa amin sa lahat ng paraan. Patawarin mo ako, Hiraya. Ang isang patawad ay hindi kayang burahin ang lahat ng sakit. Ngunit ang sinseridad sa boses ng Donya ay sapat na para kay Hiraya. Tumango siya. Pinapatawad ko na po kayo. Ang pagpapatawad na iyon ang naging simula ng lahat. Gaya ng ipinangako ni Kael, hindi niya hinayaang manatiling nakabaon sa kasinungalingan ang nakaraan ni Hiraya. Ginamit niya ang pinakamahuhusay na abogado ng Zamora Corp para muling buksan ang kaso nito. Hindi naging madali. Ang paghalungkat sa lumang kaso ay pagbubukas din sa mga lumang sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Hiraya. Si Kael ay nasa tabi niya sa bawat pagdinig, hawak ang kanyang kamay. Isang araw, dinala siya ni Kael sa isang lugar na hindi niya inaasahan, ang sementeryo kung saan nakalibing ang pasyenteng naging dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay. Bakit tayo nandito? Nanginginig na tanong ni Hiraya. Para magpaalam, sagot ni Kael. Mag-isa siyang lumapit sa puntod. Nakasulat doon ang pangalan ng matanda. Tinitigan niya ito ng matagal at ang lahat ng sakit, takot at bigat na kinimkim niya sa loob ng 2 taon ay muling bumalik. Patawad po, bulong niya sa hangin. Patawad po kung hindi ko po kayo nailigtas. Patawad po kung naging mahina ako. Pero ginawa ko po ang lahat. Naramdaman niya ang pagpatak ng kanyang mga luha sa ibabaw ng lapida. Sana po, kung nasaan man kayo, mapatahimik na rin kayo. At sana, mapatawad ko na rin ang sarili ko. Sa pagsabi ng mga salitang iyon, isang malaking tinik ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Makalipas ang ilang linggo, isang opisyal na sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa Professional Regulation Commission. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Sa tabi niya ay sina Kael at Ligaya na parehong hindi humihinga. Binasa niya ang mga salita ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. After a thorough review of new evidence presented, the board has decided to overturn the previous verdict. We hereby declare Dr. Hiraya Dimalanta exonerated of all charges. Her medical license is officially reinstated with full privileges. Doktora ka na ulit, sigaw ni Ligaya, lumulukso sa tuwa habang umiiyak. Niyakap ni Kael si Hiraya ng mahigpit habang humahagulgol ito sa kanyang dibdib. Mga luha, hindi na ng sakit, kundi ng purong tagumpay. Ang huling eksena ay pamilyar. Ngunit ibang-iba. Isang babae ang naglalakad sa pasilyo ng St. Jude Medical Center. Nakasuot siya ng isang malinis at puting-puting uniforme, isang doctor's coat. Sa kanyang dibdib, may nakabordang pangalan, Dr. Hiraya Dimalanta. Ang kanyang paglakad ay may tiwala. Ang kanyang ulo ay taas noo. Bawat nurse at staff na madaanan niya ay bumabati sa kanya ng may paggalang. Good morning, Dr. Dimalanta. Good morning, sagot niya. Isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Pagdating niya sa lobby pagkatapos ng kanyang duty, isang lalaki ang naghihintay sa kanya. May hawak na isang simpleng bulaklak ng rosas, si Kael. Lumapit siya rito. Hindi na siya ang janitor at hindi na rin ito ang pasyente. Sila na ay 2 taong pinagbuklod ng isang himala at pinagtibay ng mga pagsubok. Ready to go home, doktora? Nakangiting tanong ni Kael. Ready, sagot ni Hiraya. Hinawakan ni Kael ang kanyang kamay. Ngunit bago sila umalis, marahan niya itong hinila palapit sa kanya at binigyan ng isang halik. Isang halik na puno ng pagmamahal sa gitna ng lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi ito isang halik ng pasasalamat, kundi isang halik ng panimula.
Isang testamento na ang pinakadakilang himala ay hindi ang paggising mula sa kamatayan, kundi ang paghahanap ng buhay at pag-ibig sa lugar na hindi mo inaasahan. Ang muling pagsibol ay ganap na. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Kael, ang 5 segundong himala. Ang kanilang paglalakbay ay nagturo sa atin na ang tunay na himala ay hindi laging enggrande o imposibleng paniwalaan. Minsan, ito ay nasa anyo ng 5 segundo ng katapangan, nasa isang tibok ng puso na piniling maniwala sa gitna ng pag-aalinlangan. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang pag-ibig na wagas ay hindi tumitingin sa estado sa buhay, sa nakaraan o sa sinasabi ng iba. Ito ay tumitingin ng diretso sa puso at may kakayahang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig mula sa simula hanggang sa huli. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa inyong mga puso. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? At anong uri naman ng kwento ng pag-ibig ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.